Tapos na ang series ng Knicks at San Antonio. Parang laging nasa 5 minutes lang na kapag pumatak sa ganong oras sa last quarter, wala na ang Spurs. Tapos na rin ang pag-iintay ng Knicks ng kanilang championship at ngayon nagkakagulo sa New York, naghahasik ng lagim yung mga fans. Hindi rin pinalagpas kahit yung mobile ng pulis. Parang mali yung report dati na bumaba ang crime rate sa New York mula ng playoffs dahil nga sa Knicks. Parang tumaas lalo kahit yung mga pulis walang ligtas sa mga fans Si Jalen Brunson ang nanalo ng Finals MVP ngayong taon at ang Knicks din ang team na nanalo ng NBA Championship at NBA Cup sa parehong season. Hindi rin sayang yung tattoo ng isang fan ng Knicks na unang magpatato yung fans bago magsimula talaga yung finals. Si Clarkson naging champion na rin, unang Phil-Am na nanalo ng championship. Inggit na naman ngayon si Damian Lillard. Mukhang mapapaisip tuloy si Anthony Edwards din na lumipat ng East dahil si Towns na nanalo ng championship. Naunahan ni Towns itong si Anthony Edwards. Shinout out pa ni Karl Anthony Towns itong si Anthony Edwards after niyang manalo ng championship. Parang inaasar din or iniinggit. Pero ang kawawa lang talaga doon si Becky Hammon. Mukhang siya yung magiging bagong most hated sa New York. Pinagmumura sa Twitterverse. Hindi siya kasama sa series, hindi rin siya kasama sa mga commentator, pero siya yung inaaway ngayon ng mga fans ng Knicks. Si De'Aaron Fox naman, mukhang buong off-season magiging laman ng trade rumors dahil nag-choke na naman. Lugi ang NBA kay Wemby. Hindi na nga siya binigyan ng flagrant foul dahil sa landing spot niya kay LeBronson. Dahil kung nabigyan siya, automatic suspended siya next game. Kaso sabi nga ni LeBronson, hindi na kailangan kasi kumakain ng santol yung San Antonio. Pati buto nilunok, kaya ayun, choke. Outscored ang San Antonio sa last quarter 29-18 at outscored din ng Knicks ang Spurs sa last 5 minutes. Doon kasi nagsimula yung run ni Jalen Brunson. Mukhang may nag-uumpisa ding feud sa mga player ng San Antonio sa pagitan ni Harper at nitong si De'Aaron Fox. Kasi berong isang shiner si Harper na post sa kanyang TikTok account na parang inaasar si De'Aaron Fox dahil sa nangyari nung Game 1. Na kinukumpara si De'Aaron Fox kay James Harden na na-share yun ni Harper. Agad naman niyang dinilit pero hindi yun nakalusot sa mga fans at na-post agad sa mga forum. Na mukhang frustrated itong si Harper kay De'Aaron Fox. After yan kasi nang sinabi din ni Coach Mitch Johnson na si Fox pa rin ang magiging pang-endgame, hindi si Harper. Ang pamatay sunog doon, sinabing nagkamali lang si Harper nang na-share. Yung iba naman mga commentator at iba pang mga insider, sinabing frustrated itong si Harper sa ginawa ni Coach Mitch Johnson na mas pinaboran si De'Aaron Fox na nag-i-struggle na nga ng buong finals. Na si Harper yung maganda nilalaro kaso binibigay pa rin kay Fox. Kaso hingal na rin si Harper sa dulo. Yung isang layup nga niya, kinapos na yung talon pantabla sana. Mukhang binak-upan din ni Devin Vassell yung frustration nitong si Dylan Harper dahil sinabi niya sa post-game interview, frustrated talaga itong si Harper sa kanyang playing minutes at sa kanyang role. Sa Game 5, meron si Fox na 7 points, 5 rebounds, 3 out of 15 sa field at 1 out of 8 sa 3-point area. At yung 3 attempts niya, yun ang nagpahabol sa Knicks. Si Harper naman, meron 25 points, 5 rebounds, 4 assists, 10 out of 19 mula sa field at 2 out of 4 sa 3-point area. Sa loob ng 2 games, biglang nag-improve yung jump shot ni Harper. Diyan din kasi nagsisimula baka umalis pa tong si Harper dito sa San Antonio kung mariretain pa rin si De'Aaron Fox. Kasi binaback up na siya ng mga analyst at ibang commentator na bakit daw hindi si Harper ang nilagay talaga sa starting unit. Alam na naman ng Spurs na nag-i-struggle si Fox. Hindi mo rin masisi si Dylan Harper na ma-frustrate sa San Antonio at dito kay De'Aaron Fox dahil saktong pagpatak ng 5 minutes, tumira na naman itong si Fox na sablay yung tira niya at doon nagsimula ang run ng Knicks. Para kasi makakabuo na ng bahay itong si Fox sa mga tira niya, puro bricks. Ang bantay pa naman ni Fox, itong si OG. Binak-upan pa ng mga commentator at analyst na si Harper ang second best player sa San Antonio. Si Cassell kasi biglang nawala. Kung kailan pa finals, tinamaan pa ata ng sophomore jinx. Akala lusot na sa jinx hindi pa pala. Isang field goal lang si Cassell sa Game 5. 6 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 out of 10 mula sa field. Base pa kay Barkley, kailangan ng alisin si Fox sa starting unit at ipalit itong si Dylan Harper.
Hindi kasi ganun kadali na tanggalin ito si De'Aaron Fox dito sa San Antonio dahil mag-uumpisa pa lang ang kanyang 221 million na max contract. Walang team ang basta magpipick up ng ganong kalaking kontrata kung ang player pa ay galing sa bad playoff run. At mas marami pang mga player ang posibleng matrade sa offseason or nasa trade market ang mas mababa ng kontrata dito kay De'Aaron Fox at mas maganda pang ilagay sa kanilang lineup. Kaya hindi rin mailalagay si Harper sa starting unit hanggat andon si De'Aaron Fox kasi siya ang highest paid player tapos gagawing 6-man. Merong gumawa nun ang Lakers kay Westbrook kaso desperado na silang ma-trade nun si Westbrook. Si Wembanyama naman mukhang go home na sa France. Bago pa lang yung game, sinabihan na pala ni Coach Mitch Johnson na hindi pa ready ang San Antonio na mag-champion at yung kabilang team ready na. Nag-agree din si Wemby sa sinabi ng kanyang coach. Learning experience based kay Wemby na parang narinig ko na yon. Based pa sa kanya, kailangan nilang manalo ulit ng 100 games bago makabalik sa finals. Halataring yung inis nitong si Wembanyama sa talo nila dito sa Knicks. Galing na mismo kay Wemby na sa umpisa lagi silang lamang kaso sa dulo lagi silang natatalo at laging sa 5 minutes nag-uumpisa ang collapse ng San Antonio. Saka panalo pa rin naman si Wemby kahit hindi siya nag-champion dahil mayroong nakaabang sa kanyang 300 million sa loob ng 5 taon na pwede niyang makuha ang kontrata sa offseason. Isa pa doon, nasa state pa siya ng Texas. Sabi nga ni DeMar DeRozan nung naglaro siya sa San Antonio, ang laki ng take-home pay niya. Ganon din ang posible mangyari kay Wemby. Dito lang din malalaman kung gusto talaga ni Wemby na mag-champion or maghabol ng kontrata. Dahil ang isang pwedeng gawin ni Wemby doon, hindi kunin yung max contract at doon lang siya sa 25%. Para yon may assurance na mariretain si Cassell at si Dylan Harper 3 to 4 years mula ngayon. Imminent kasing matatanggal talaga si Fox sa San Antonio. 1 to 2 years naman mula ngayon. Pero yung performance kasi ni Fox, sinabing mas ready si Harper kaya pwedeng mapaaga na matrade itong si De'Aaron Fox pero mostly next trade deadline yun. Galing na rin kasi kay Basel na teammate ni Fox at ni Harper na imposibleng hindi rin alam ni Victor Wembanyama na frustrated na si Harper sa naging role at playing minutes niya. Papasok ng off-season, pwedeng maging malala or magawa ng San Antonio na mawala yung frustration ni Harper. Kita naman kasi sa performance ni Harper na kaya niya sa big stage. Hindi nga lang siya nabigyan ng big time role, backup pa rin siya kay Fox at Cassell na parehong struggling sa finals. Iba kasi ang structure ng San Antonio eh. Kung si Wemby nasa ibang team, meron siyang say dahil siya yung star player. Pero sa San Antonio, si Coach Craig pa rin ang may last say or may decision kung anong gagawin kay Fox.